Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan natin dalawang bagyo sa loob nating PAR. Ito po si Mirasol at si Nando mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So unahin po natin itong si Bagyong Mirasol. Ito ay nananatili sa tropical depression category at patuloy na palayo na ito ng ating bansa. Ito'y huling namataan sa line 165 kilometers west ng Calayan, Cagayan. May taglay na lakas na hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour at pabugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Dulot po na itong si Bagyong Mirasol, inaasahan po natin malaking bahagi ng Luzon na makakaranas pa rin po ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Habang papalayo po itong si Mirasol, nababawasan na rin po yung mga pag-ulan na dala nito, pero inaasahan pa rin po tayo may mga pag-ulan po tayo ngayong araw, kaya tutok po tayo sa mga nilalabas na updates po ng ating mga local PRSD regarding sa mga heavy rainfall warning, rainfall advisory, or kaya mga thunderstorm advisory. Samantala, ito pong si Nando po na nasa labas ay pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility kagabi ng 8 p.m. ay patuloy po natin babantayan po ito. Mamaya po natin sasabihin yung update po natin hinggil po dito. Samantala, meron pa rin naman tayong southwest monsoon na nakakaapekto dito sa may southern Luzon, pati na rin sa western section ng Visayas. Dulot nitong southwest monsoon, asahan po natin magiging makulimlim ang panahon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Maropa at western Visayas. Kung makikita naman natin sa nalalabing bahagi po ng Visayas at Mindanao, wala masyado tayong kaulapan na nakikita. Inaasahan po natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon, pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman po sa track netong si Mirasol na patuloy pong palabas po ng ating PAR, kung makikita natin mag-i-intensify pa rin naman po ito ng tropical storm category habang palabas po ng PAR po natin. At inaasahan po natin, lalabas po siya ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga or mamayang hapon. Pero dahil po dito kay Mirasol, meron pa rin naman tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito sa may Batanes, Babuyan Islands, western portion ng mainland Cagayan, Apayao, northern portion ng Abra, Ilocos Norte, pati na rin sa northern portion ng Ilocos Sur. So, punta na po tayo dito sa pangalawa po natin bagyo na si Nando. Nananatili naman po ang kanyang tropical depression category at ito po ay huling namataan sa line 1,225 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil sa layo po nito sa ating bansa, wala pa naman po itong direktang epekto sa anumang parte po ng ating bansa. Pero inaasahan natin sa mga susunod na araw, paglapit po nito ay magkakaroon na rin po ito ng epekto at ng enhancement na rin po ng ating southwest monsoon. Para po sa magiging track po neto ni Nando, kung makikita natin, meron po tayong gray area po dito. Ito po ay yung cone of probability. Hindi po ito yung lawak po ng bagyo. Ito pong cone of probability, ito po yung lugar kung saan posibleng dumaan po yung ating bagyo. So sa nakikita po natin, ito pong si Nando, ay posible mag-intensify into a tropical storm category ngayong araw. Naasahan din natin yung kanya at pagiging isang typhoon category, pero hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay mag-intensify into a super typhoon. Samantala, inaasahan natin ang pinakamaaga po nating pagtaas ng tropical cyclone wind signal dahil kay Nando ay pagdating po ng ating Sabado. Pero yun po, pag meron po tayong super typhoon category, ang pinakamataas po nating tinataas ay signal number 5. So yun po, hindi po natin inaalis ang posibilidad na pagtataas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 5. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan para dito po sa susunod na bagyong Sinando. At isa pa po, dahil po ito pong bagyong Sinando ay nandito sa eastern section ng ating bansa. Meaning po magkakaroon tayo ng enhancement ng southwest monsoon kaya naasahan natin malaking bahagi po ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng habagat starting this weekend hanggang sa susunod na linggo. Iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dulot po netong habagat po natin.
At yan po muna ang latest na update po natin dito sa bagyong si Mirasol at Nando. Next update po natin na press briefing ay mamayang 11 a.m. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.